Ito pang bicycle lanes na to. Galit yung MMDA. Kasi daw, naglagay ng bicycle lane na wala silang alam. Kasi ang bagal ninyong mag-aksyon. Ang purol ninyong mag-isip. Ayon tuloy, nagka-issue si Sildyok, no? Nag-volunteer na yung mga cyclist groups. Pinagalitan pa ninyo, gusto ninyong ikaso. Kasi gumawa sila ng bicycle lane. Nainsulto kasi kayo dyan sa MMDA. Kaninong kasalanan yon? Sa inyo, sa MMDA. Gumawa na ng paraan yung mga cyclist. Kaysa naman maglakad. Kasi yung mga policy ninyo, bulok. May motorcycle, ayaw ninyo pasakayin sa motorcycle. Kahit magkakapamilya. Pagkatapos, pwede pala doon sa mga vehicles ng PNP. Doon sila nagsisiksikan. Kaya yung iba, bumili na lang ng mga bisikleta. Kaya lang, peligroso sila na magbike. So, nag-initiate sila ng kanilang mga actions. Na-insulto kayo ngayon kasi that is belonging to your power and functions. Na-insulto kayo sa MMDA. Gusto ninyong kasuhan. Kasuhan ninyo yung sarili ninyo. That MMDA should be dissolved once and for all. O ngayon, naging duplication lang kayo. In conflict kayo ngayon with the LGUs. Nag-initiate na yung mga LGUs to establish a bicycle lane. Galit kayo ngayon. Ang kupad ninyo Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas. Wala rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, to the world. Kamusta po kayo? Pag-usapan din natin mga kababayan itong bayanihan to recover as one act. Kasi po may supplemental budget, may panibago. They want to recover the economy. Maganda sana yung sinasabi po ninyo. Pero malayo po na makarecover ang ating economy habang patuloy kayong nagpapaloko sa mga globalist. Never that this economy will recover. Lalo tayong malulubog, mga kababayan. And mamaya, pag-usapan po natin, bakit tayo patuloy na malulubog? Lamban ninyo na 8.6 trillion na. 8.6 trillion na po, mga kababayan, ang pagkakautang ng ating bansa. Kung kailan magigising yung ating pamahalaan, wala pa tayong ideya, mga kababayan. Then, sa gitna ng mga problema natin, may mga magandang developments na rin, mga kababayan. And natutuwa tayo kasi balik na po bukas yung mga local and international flights. Di masaya po ito kung ganon. Sana tuloy-tuloy na. And babanggitin natin kung anong mga bansa at anong mga lugar dito sa ating bansa yung babalik na po yung local, domestic flights. Kasi ang daming stranded sa kung saang lugar dito po sa ating lugar, sa ating bansa. Pag-usapan din natin itong flattening the curve. This is, part of the editorial cartoon ng Manila Times. Flatten the curve. Ang tanong natin, flatten the curve or flatten the economy ang nangyayari po sa ngayon? Then, isa pa sa topic natin mga kababayan, itong kaguluhan ngayon. It was approved by the Congress as it is certified as urgent bill by our President. Itong anti-terror bill. Attorney Diokno,
galit na galit kayo ngayon kasi may anti-terror bill. Nang sabi ninyo, pwedeng ikulong ang isang suspect pa lang ng up to 18 days yun, sinasabi ninyo. Wala kayong imik. 3 months na tayong 3 months na tayong nakadetain sa ating sariling bahay. Hindi kayo nakahalata. Langi ang mga taong ito. Ano, Atty. Diokno? Ano nangyayari sa inyo? Dito sa issue sa lockdown, tahimik kayo. Pag-usapan natin, mga kababayan, itong mga napakahahalagang topics ngayong umaga. Ito pong ating programa, mga kababayan, as usual, atid sa inyo ng napakagagandang products from Malaysia, Firming and Lifting Cream. Firmax. And itong ating programa ay atid din sa inyo ng Automax Anti-Aging Serum. Mga kababayan, dito na tayo sa ating topic, Bayanihan to Recover Aswan. Ano to? Pag-usapan po natin, sige na muna. Pag-usapan po natin, mga kababayan, ngayong umaga. Kasi, this Bayanihan to Recover Aswan Act, ito yung magbibigay ng panibagong budget hindi na tumitigil yung tumatawag. Dali lang po. Ito po siya sa Philippine Daily Inquirer. Proposed Bayanihan to Recover Aswan Act reaches House Plenary. Basahin ko muna sa inyo, mga kababayan, ang balita. Then pag-usapan po natin kung maganda ito o hindi. Pagdating dito sa budget, ang bibilis ninyo. Bibilis ninyo. The proposed Bayanihan to Recover Act, Aswan Act, a supplement bill to the Bayanihan to Heal Aswan Act, which granted the President special powers to address the coronavirus pandemic, has reached the House floor. In his sponsorship speech, Deputy Speaker Luis Raymond Villapuerte, yung ka-Facebook ko to, si Congressman Villapuerte ng Kamsur, said the House Bill number 6953 would provide Filipinos with various forms of relief during the coronavirus disease 19 pandemic. Gandang pakinggan. This include an emergency subsidy to workers, cash for work programs, prevention and control of other diseases, support programs for impacted sectors, in support for the agricultural sector. It encompasses subsidies for displaced workers from regular employees to contract workers tulad ng tumawag sa atin ngayon. Displaced OFWs, students both in public and private institutions, micro, small, medium enterprises, as well as farmers and fisherfolk. During the interpellation for the second reading approval of the measure, Villapuerte explained that the measure was actually a new and enhanced version of the Bayanihan to Heal Aswan Act. Congressman, yun nga ang kababayan mo, taga-Kamsur, tumawag sa akin ngayon na parang tawag ng tawag uli.
Huwag ka pong tatawag dito sa isang telepono, yung ibinigay kong telepono. Okay na yon, nakuha ko na yung problema mo. Ayos na. Okay po. So, huwag ka nang tumawag kasi na dinidiscuss ko na ngayon. And I am appealing na to the concerned agencies, especially to the DOLE. Puntahan po ninyo yon. Kasi, kung sa Bicol po, namaransiwal na the implementation of this act, of this law, hindi man naging maayos po eh. Tapos may panibago kayong batas. At dahil itong batas na to, siyempre, na pag-uusapan palagi sa media, sa mainstream media, aasa na naman po sa inyo yung mga tao. Pagdating ng oras, tulad ng tumawag sa atin, nga. Hindi, wala man natatanggap. Nakakalungkot. The Bayanihan to Recover Act, to recover as one act, contains similar provisions as contained in the Bayanihan to Heal as one act, but this is anew. Ay, nabasa ko na yon. The bill seeks 162 billion pesos standby fund, which shall be used to support operations and response measures to address the COVID-19 pandemic. It will be allocated as follows: 12 billion for procurement of PCR testing and extraction kits. Uubusin lang pala ng mga, sabi ko sa inyo, uubusin lang ito ng mga suppliers nila na kontrolado ng mga globalist na post ng post para sa mass testing. Kita ninyo? We will be drained by the globalist cabal. Sila yung nanginginabang. COVID testing and for the enhancement of DOH capacity to provide healthcare services. Anong healthcare services na? Congressman, yung dito nga sa amin po, pinabayaan dahil sa COVID. Pati yung mga frontliners, takot. Ano nangyari? Patay. Yung binasa kong reklamo kahapon. You see? So ngayon, allocate uli kayo ng bilyon-bilyon. 18 billion for the implementation of Cash for Work program and tulong panganap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD. Ang daming displaced kasi linakdown ninyo. As you believe the lies of the pandemic, 5 billion for the implementation of the assistance to individuals in crisis situation program of the Department of Social Welfare and Development. So, bigay lang kayo ng bigay doon sa mga tao na binawalan ninyo ng magtrabaho. Binawalan. Nakakalungkot mga kababayan ang nangyayari sa atin. 21 billion for the unemployment or involuntary separation assistance to the displaced workers in health, education, tourism, culture and arts, creative industry, transportation and other sectors affected by the pandemic. Bakit sa affected ng pandemic? Nasabi ng mga experts doon sa Italy, losing potency. Apektado kasi ng pandemic kasi naniwala kayo sa pandemic. 50 billion for infusion of capital to government financial institutions. 21 billion support to agriculture sector. 21 billion assistance to the critically impacted businesses in the transportation industry and for development of accessible sidewalks and protected bicycle lanes. Ito pang bicycle lanes na to, galit yung MMDA. Kasi daw, naglagay ng bicycle lane na wala silang alam.
Kasi ang bagal ninyong mag-aksyon. Ang purol ninyong mag-isip. Kita ninyo? Ayon tuloy, nagka-issue si Chiljok, no? Nag-volunteer na yung mga cyclist groups. Pinagalitan pa ninyo, gusto ninyong ikaso. Kasi gumawa sila ng bicycle lane. Nilagyan ng harang, bote, ng soft drinks. Nainsulto kasi kayo dyan sa MMDA. Kaninong kasalanan yon? Sa inyo, sa MMDA. Gumawa na ng paraan yung mga cyclist. Kaysa naman maglakad. Kasi yung mga policy ninyo, bulok. May motorcycle, ayaw ninyong pasakayin sa motorcycle, kahit magkakapamilya. Pagkatapos, pwede pala doon sa mga vehicles ng PNP, doon sila nagsisiksikan. Kita ninyo kung anong klaseng mga patakaran yung ginagawa ninyo? Kaya yung iba, bumili na lang ng mga bisikleta. Kaya lang, peligroso sila na magbike. So, nag-initiate sila ng kanilang mga actions. Na-insulto kayo ngayon kasi that is belonging to your power in functions. Na-insulto kayo sa MMDA. Gusto ninyong kasuhan. Kasuhan ninyo yung sarili ninyo. That MMDA should be dissolved once and for all. Buti pa ng panahon ni Mrs. Marcos. Alam ba ninyo yung MMDA? Galing yun doon sa Metro Manila Development Authority. The first head of that entity, si Mrs. Marcos, governor. O ngayon, naging duplication lang kayo. In conflict kayo ngayon with the LGUs. Nag-initiate na yung mga LGUs to establish a bicycle lane. Galit kayo ngayon. Ang kupad ninyo Napakakupad kayo. Kasi lahat na lang yata ng mga opisyal natin sa gobyerno, nakomid na yung utak. Tumigas ang utak, mga kababayan, hindi na mag-function. Kung ano yung isubo ng mga globalist kabal na kahindik-hindik. Ilang yan kayo? Kahindik-hindik na mga patakaran, protocol, nilamo na lang natin na walang question. Dito nga sa amin, mga kababayan, alam mo ninyo, nag-initiate na lang ng balik probinsya. Balik probinsya yun, mami? Nasaan na si... So padala ng mga buses. Padala sila ng mga buses para kunin yung mga stranded. Ang ginamit na mga bus, mga kababayan, walang aircon. Kasi daw sa protocol, walang aircon dapat. Kasi pinaniwala tayo na mas matindi ang virus pag malamig. Kita ninyo? Pinaniwala tayong ganon. Kaya nga po sa mga mall, 10% lang yung aircon. Doble sakripisyo because of that protocol as we were made to believe na mas matindi ang pag-spread ng virus daw, mga kababayan, pag malamig. Kaya yung dito, sabi ko, alam niyo yung binasa ko dito, yung pasyente kahapon?
Para anyang ewan, yung kwartong pinagdala ng kapatid ko na tuluyang namatay. Ang ibig sabihin niya ng parang ewan, parang impyerno. Kasi napakainit. Walang aircon because it is a protocol. Imagine, ilagay ka, you are a patient, ilagay ka sa walang aircon, ang init-init na kwarto, ay talagang mamamatay ka. You see? Pagkatapos, sinabihan daw sila na magdala ng electric fan. Di ba yung transmission, mga kababayan, sinasabi, pag nagsasalita ka through the droplets, pag nagsalita ka may droplets, tinamaan ng hangin galing sa electric fan, lalo na tumindi yung transmission. Doon sa bus, mga kababayan, walang aircon. So, kailangan buksan mo. Di ba? Ayun. Papasok yung hangin. Di man pwedeng walang magsasalita from Manila. Walang imikan sila. May magsasalita dyan, magsasalita. Pagsalita, mga kababayan, tinamaan ng hangin kasi tumatakbo ng mabilis yung yung bus. Tumalsik yung laway. Nalipat doon sa katabi. Amigo sa inyo, mga nonsense yung mga policy nila. And this time, they have this proposed Bayanihan to Recover Act, to Recover as One Act. Maganda sanang pakinggan. Alam po ninyo, congressman, in all the congressmen, sabihin ko po sa inyo, itong napakalaking problema natin, nangyayari ito at patuloy tayong pinipirwisyo all because of our false belief. We allow ourselves to be deceived by foreign powers. May nag-react nang i-share ko ito, mga kababayan. Siguro hindi ba nyo na nanonood sa akin? Ano niya yung solusyon? Ulit-ulit ko na po ang sinasabi sa inyo ang solusyon. Ulitin ko ulit. Ang solusyon po, napakasimple. Stop all this madness. Return, go back to the old normal. End the lockdown. Lahat ito babalik sa dati nating buhay. Paano yung virus? Ang virus po, i-treat natin as it is an ordinary virus kasi totoo naman na dating ordinary virus siya. It is just overblown. Intentionally, pinalaki, ginawang pandemic para takutin po tayo because of their motive to destroy our economy. It is being used as their tool to establish a global power. Kung hindi sana tayo nagpapaniwala, all the nations of the world, we will be normal. Paano niya yung mga nangamatay? Ilang beses ko na po sinabi sa inyo, based sa data ng WHO mismo, ng DOH mismo rito, mas marami pa ang namamatay sa ordinary flu, sa seasonal flu, kaysa dito sa COVID. In 5 months' time, ngayon, June 4, ilan yung namatay sa COVID? 900 plus. Buwan-buwan po ang namamatay sa seasonal flu. 7,000 plus buwan-buwan. Walang natakot. Bakit?
Hindi man natin alam. Walang preskon. Walang nagsasalita sa WHO. Wala ding lockdown. Contagious? Contagious po ang seasonal flu. It is a virus. Tanong ninyo sa mga doktor. You see? O ngayon, ano nangyari sa atin? Ang budget po natin, mga kababayan, mauubos na. You see? 3 billion assistance to state universities and colleges for their transition to flexible learning modality. Pati yung pag-aaral po ng mga bata. Stress na yung mga bata. Dahil po dito. Dahil lang po sa pagpapaniwala natin sa walang kakwenta-kwenta na bagay. Nang tayo'y tinakot, natakot tayo. At naging sarado na yung pag-iisip po natin. And here comes a cure offered. It is being ignored. You see? Hindi kanyan mabaliw. Kaya po, mga kababayan, napakaraming mga tao ngayon ang stress kasi hindi na nila maintindihan. Bakit kaya anya ganon? O ganon po tayo pinaiikot dito sa ating mundo. Worse, ang pinaniniwalaan natin, itong mga masasamang loob, mga masasamang loob sa mundo, not to help us solve the problem, kundi lalo tayong ilubog sa problema. Yun ang pinakikinggan natin. WHO, World Bank, tuwang-tuwa tayo. Pag nagpautang yung World Bank, approve niya kaagad. You see? 1 billion assistance to Technical Education and Skills Development Authority for the development of smart campuses. Imagine that. Kung ano-anong pagkakagastusan, yung mga nanay, stress na rin. Lalo yung mga mahihirap. Dito sa blended learning methods. You see? Paano anya kami? Paano yung mga nasa bundok? Paano yung mga mahihirap? Wala kaming computers, wala kaming cellphone. So the government need to shell out additional budget para po sa tinatawag nilang modalities. That's it. So, Congressman Villafuerte ng Kamsor, baka naman po pwede ninyong tingnan kung talaga bang itong virus na namirwisyo sa atin po ay totoo. Baka naman po pwede ninyong kausapin si Gobernador, magkakakilala kayo eh. Dati kang gobernador rin eh. Garcia ng Cebu. Kausapin po ninyo para maipaabot ninyo sa inyong mga kasama na tayo ay nabodol-bodol lang po dito ng COVID. Na tayo niloko lang pinaniwala that this is highly contagious and deadly. Kaya nga po, ngayon, ito yung ginagawa natin. You want to pass this bill to recover the economy. Prangkay na po kita, Congressman.
as you continue believing that COVID is deadly and contagious, highly contagious, then you will continue with the policy of lockdown. The rolling lockdowns will continue. No amount of recovery fund that would be enough to support our country, to keep moving. No amount. Para kanyang nagtapon ng pera o naglagay ng pera sa isang bottomless pit. This country will never recover with your with your bill. Hindi siya po makaka-recover. Tuloy-tuloy tayong dadapa. Bakit po? Kahapon, nang lumabas kami, kausap namin yung isang gwardiya. Usap-usap. Tinatanong-tanong namin kasi marami ng mga nagbukas na rin ng kanilang mga tindahan sa mall. Naikwento sa amin ni Mrs. Nang kwento ako ng kwento, sabi ko, mag-petition kayo. Kasi tingnan ninyo ikako, walang pumapasok. Una, dahil mahigpit sa implementation ng protocol na dapat limitado yung papasok, talaga lang wala kayong benta. Nagre-reklamo yung mga tenants, walang benta. Sabi ko, ang rason yan, yung gwardiya ninyo sa labas, ayaw papasokin yung maraming tao. Hinihingian yung mga tao ng ID. Palagi. Yung tao, pag hiningian mo, bibili na nga, hiningian mo padagian kung ano-ano. Minor ng pang ganito, pang scan. Hiningian mo pa ng kung ano-ano. Di sa inis nila, ayaw na nilang papasok sa mall. Sabi ko, guard, ang rason yan kung bakit walang binta niyan, yung mga kasama mo sa labas, inis yung mga tao. You have to realize, sabi ko, that pag ito'y tumagal, ganitong palagi, mababankrupt ikako yan lahat. Alam po ninyo yung kwento sa akin? Nakita niyo share yung mga bakante doon? Nag-pull out na niya sila lahat. Ang ibig sabihin, napakarami na palang nag-pull out. Sabi ko, pati kayo. Sagot ng gwardiya sa akin, marami naman anyang agency akong pwedeng lipatan. Sabi ko, yung mga agency ninyo mismo, magsasara rin yan. Tiningnan ako. Sabi ni Mrs., wag mo anyang takutin. Sabi ko, pinagsasabihan ko siya ng totoo. Para ma-realize nila, shock siya, hindi nakaimik. Bakit ikako? Yung agency ninyo, wala nang kukuha. Sino pang kukuha? Sarado na yung mga negosyo. Saan ka nakakita nakapadlak na mga establishment, may gwardiya pang hinahire? Na-realize ninyo yon? Pag sarado na niya, ikako yung mga establishment, yung mga agencies ninyo, security agencies ninyo, wala nang kukuha. Saan ka magtatrabaho? Shock yung hindi makaimik. Tinitingnan ako. Yun din ang sasabihin ko po sa inyo. Pag hindi pa kayo nagising ngayon, no amount of subsidies. These are just palliative remedies. Temporary. Pag nabankrupt ang lahat ng negosyo kasi hindi makapag-operate ng maayos, pati ang gobyerno bankrupt, wala na siyang makokoleksyon. You see? Mga kababayan, kaya nga po, ako natutuwa ngayon. Sana tuloy-tuloy na ito.
Natutuwa ako kasi at least yung domestic flights, dito na tayo sa pangalawa. And international flights, balik na daw bukas. I urge you, people in the airline industry, petition the government to once and for all open the airports for local and international flights and once and for all end the lockdown. It will kill your business. Kayong PAL, kayong Cebu Pacific, Air Asia, iwan ko lang, yung mga big airline industries nga sa Amerika, nagsisimula na sila na mag-downsizing. Pag hindi po, ubos tayo rito. Nasaan na yun? O, ito. Mabuting balita ito mga kababayan. I want to announce to you this one. Beginning June 5 bukas, domestic flights from the Ninoy Aquino International Airport. Palitan na rin itong Ninoy. Malas ito eh. Balik sa NIA. Gawin na lang Ophir International Airport. Buti pa para ma-remind tayo that this is the land of Ophir, the land of gold. From Ninoy Aquino International Airport will resume as Metro Manila transitions to more relaxed general community quarantine. Transportation Secretary Arthur Tugade said the resumption of domestic commercial flights have been approved by Secretary Carlito Galvez, although limited to GCQ areas. Galvez is chief implementer of the country's coronavirus response policy. However, Tugade stressed that the local government unit must categorically support the resumption of domestic commercial operations in its jurisdiction. Jim Sidioko, Civil Aviation Authority of the Philippines Director General, also said the airlines would still have to verify and confirm with concerned authorities if their airports are allowed to resume operations. Areas placed under GCQ starting June 1, Metro Manila, Cagayan Valley, Central Luzon, Pangasinan, Calabarzon, Albay, in Davao City. So, balik na. Buti naman. The rest of the country is under modified general community quarantine, the lowest form of community quarantine enforced by the government. PAL spokesperson Cielo Villa Luna said the flag carrier would cater to passengers flying to and from National Capital Region. And its latest advisory, PAL announced that the initial flights would include routes to Cebu, Davao, Dumaguete, Cagayan de Oro cities. It is also scheduled international flights to and from Los Angeles, California. Buti naman, Madam Eileen. And, Madam Eileen, sino pa yon? Si Jim, tapos si Madam Elizabeth Levy. I-check namin kung okay na. Bukas. San Francisco, New York, Honolulu, London, Guam, Vancouver, Toronto, Sydney, Singapore, and Jakarta. Okay na yun. At least may good news man lang po tayo. Mahal na Pangulo po, kayo man talaga ang key. Kayo ang susi nito. And naintindihan ko po kung bakit hindi basta kayo gumagalaw kasi that is the advice of DOCE at ng IATF. Yun ang sinasabi nila. So wala kayong magawa kundi sundin
Kasi masisisi kayo pag hindi. Pero, mahal na Pangulo, sana magka-access kayo sa totoong information about the COVID. That is the only way para po mabago ang inyong pananaw po dito. At pag nabago po, di wala na tayong problema. Kasi po ang problema natin po, ginawa man lang po ang problema. Ginawan tayo ng problema. And our economy is collapsing because of the created problem. The solution is, do not believe this created problem by the globalists. Then we go back to the normal activities na ginagawa po natin. So yun po ang ating panawagan, paulit-ulit na panawagan sa ating Pangulo. Tingnan po ninyo ang next topic natin. You can see this sa Manila Times. May napakagandang editorial cartoon po sila doon. Nandun yung mukha, ginawang editorial cartoon, drawing yung ating Pangulo. Sabi doon, mga kababayan, flatten the curve. Hindi man po flatten the curve ang nangyari sa ngayon. It is flatten the economy. So ang tanong, flatten the curve nga ba? Or flatten the economy? Mahal na Pangulo, ang nangyari po sa atin, with the protocols implemented, it is flatten the economy. Tingnan po ninyo. You just imagine, mga kababayan, it was announced that the economy, ang tawag doon? Pagkakautang, ang pagkakautang po pala ng ating bansa umabot na sa 8.6 billion o trillion. Sabi ko sa inyo, dinudurog po tayo ng mga globalist. We are bleeding right now. 8.6 trillion pesos ang ating pagkakautang as of April 2020. Alam ba ninyo nang i-check ko yung national budget natin? Ang national budget natin for 2020 umaabot ng 4.2 trillion. Ang utang mo ang utang natin pala, atin pala ito ano, ang utang natin 8.6 trillion. Ang national budget natin 4.2 trillion. Hindi man yan pwedeng ibayad lahat sa utang. So, may allocation lang dyan. Kasi napakalaki na. Lumubo na ng todo-todo. Mga kababayan, yung ating pagkakautang. Kasi excited palaging magpautang sa atin. Yung World Bank, IMF, saka po yung ADB. Lahat na mga gustong-gusto magpautang sila kasi that is their business, magpatubo. Pag hindi kasi po tayo uutang, anong negosyo nila? Kaya nga po, mga kababayan, gatong sila ng gatong sa COVID. Sige yan yun. Para pag na-bankrupt kayo, utang kayo sa amin. Chinek ko, mga kababayan, kung magkano yung revenue collection natin for 2019. Di man pwede yung present kasi wala pa silang report. Last year, alam po ninyo yung revenue collection? Umaabot lang ng 2.2 trillion.
talaga po tayo lulubog ng lulubog na para tayong nahulog sa kumunoy, mga kababayan. Sabi ko sa'yo, this is a trap. How will you operate this country? We are operating at a loss, sa madaling sabi. So, kailangan nating mag-utang ng mag-utang kasi ang collection mo, parang kami, halimbawa, i-simplify natin. Ang kita namin, sa buwan-buwan, halimbawa lang hindi ko naman sasabihin sa inyo. Magagalit si Mrs. kung sabihin ko sa inyo. Halimbawa lang, yung maliit lang, buwan-buwan, yung parang ordinary employee. Ang ordinary employee, sabihin na natin 15,000. Di ba? Sa teacher na lang, halimbawa, 20,000 yung teacher, teacher 1, 20,000. 20,000 yung kita mo, sweldo mo sa isang buwan. Pagkatapos, nagbabudget ka for 1 month na gastosin, 40,000. Pagkatapos, mga kababayan, ang utang mo, 100,000. Para madali maintindihan. 100,000 ang utang mo. How will you operate? You are operating actually at a loss. In like manner, ito yung nangyayari sa ating gobyerno. May utang tayo, 8.6 billion. Nag-budget ka kasi lobo ng lobo yung pangangailangan natin kasi dagdag ng dagdag ang tao. Di ba? Dagdag ng dagdag yung tao, nangangailangan ng mga serbisyo tulad ng health, education, etc., etc., infrastructure. So, nag-budget kang 4.2 billion. Ang collection mo, 2.2 billion, trillion pala, trillion, mali. Ang collection mo, ang kita mo, umaabot lang ng 2.2 trillion. Saan mo kukunin? Yung balanse, saan mo yung kukunin? Utang. Kaya po, lumobo yung utang ng ating bansa. Tuwang-tuwa naman yung World Bank. Lubog na niya kayo. O di, susunod kayo. Kaya nga po, mga kababayan, di ninyo napansin yung ating Pangulo? Nawalan nawala yung bangis. Nawala. And he admitted he was humbled by this COVID, this pandemic. Mahal na Pangulo, kaya po you were humbled by the pandemic kasi po naniwala po tayo. Hanggang ngayon po, di ninyo na-realize na this is just a lie. Created pandemic for a political purpose by the globalists. Hanggat hindi po ninyo na-realize ito, populutin ang ating bansa sa kangkungan. Yun ang nakakalungkot. But, hindi po kami magsasawa sa pagbibigay ng support po sa inyo. Tutulungan pa rin namin kayo. And we are continuously praying na one day, mauntog po ang inyong
kamalayan. Mauntog po kayo para magising bigla before it's too late. Kasi po, sa totoo lang, this is a point of no return. Tayo po, actually, it's not only this country. We are trapped. Ano yung tawag doon sa Tagalog? Nasilo po tayo. Nasilo ang ating bansa. Pag hindi po tayo nakaahon sa pagkakasilo, ay ito na. Wala na po. Magiging pag-aari na po tayo nila. That is in fact their objective. No nations of the world will be governed by a president or a king. Wala. That is their ultimate objective, mahal na Pangulo. This world will be governed by the last world dictator, mahal na Pangulo. At ang nakakalungkot, napakaraming agents ng the last world dictator ang nasa paligid po ninyo. Ngayon mga kababayan, dito tayo sa last topic natin. Itong anti-terror bill. Galit na galit yung mga protesting. Sige. Dali lang po. Protest versus terror bill. Asa na yung statement ni Childok, no? Kakatawa naman itong si Childok, no? Sabi po ni Chel, huwag niyong ipasa sa taong bayan ang pagkukulang niyo sa plano. Ay, iba naman pala to. Yung sa Manila, sa Chaos in Manila. Pero basahin ko na rin ito. Sabi niya, huwag niyong ipapasa sa taong bayan ang pagkukulang niyo sa plano. You had 77 days to prepare. Inuna niyo pa ang mga nagpo-post sa FB at ang anti-terror bill. Tapos, sisisihin ang masa. Kayo ang problema, hindi sila. Pag maayos ang sistema, may disiplina. Pag malinaw ang plano, susunod ang tao. Ito po, mahal na Pangulo, yung kaibigan mo si Chel, nasabi mo, kaya hindi ka nanalo kasi yung ngipin mo. Palitan mo kasi yung ngipin mo. Nagsalita na naman po. Risbakan mo, mahal na Pangulo, si Chel. Nakikialam na naman. Pero tuloy, nagka-issue yung mga dilawan. Not only, itong si Chel, nag-ingay na. Yung iba pang mga nasa oposisyon, bakit sila nag-iingay ngayon? Kaya nga yung tanong natin, mga kababayan, kay Chel, ganito, Chel, galit na galit ka dito sa anti-terror bill. And you protest. Kasi pagsikil sa inyong mga karapatan na pwedeng i-arrest, then ikulong for 18 days yata yon, yung sabi doon sa provision. Pero ito pong lockdown na kinulong ang mga tao sa mismong mga bahay natin, bawal tayong mag-travel, all the rights of movement, pati yung pag-shopping natin, freely, sinikil, wala kayong imik. Anong klaseng mga tao kayo? You see, Chel, kayo wala kaming kabilib-bilib sa inyo eh. Alam namin kung bakit kayo ganyan. Pag ganito mga isyo, maiingay kayo.
Pero pag issue dito sa lockdown, that is posed by the globalist cabal, wala kayong sinasabi. Kasi po, kalyado ninyo. Kalyado ninyo. The liberals, kalyado mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, many times, the international liberals, these are the agents of the globalist cabal. Kaya po, silensyo sila. Dito kayo mag-protest. Dito sa napakaliit na bagay itong pinoprotest mo. Ang apektado nito, kayo man lang. Di ba? Kasi kayo maiingay at protest kayo ng protest in your fear na yung mga nagsasalita isasama sa lista ng mga terrorist. Buong bayan na po ang sinikil ang rights. Buong bayan at buong mundo. Wala kaming narinig sa inyo. Kaya umayos ka, Chel. Umayos ka. Nilockdown tayo ng napakatagal na. And in fact, kasama yung mga kaalyado ninyo sa Kongreso na mga dilawan sa nag-post dito sa batas giving emergency power to the President. Di ba kayo pa? Approve ka agad? Yung mga kaalyado ninyo in Congress and in the Senate. Napakaganda pa ng titulo. Bayanihan, ano yun? Kill us one. Hindi po yun, heal us one. Kill us all. Including the businesses. You don't realize it. You see? So, mga kababayan, ito po yung nangyayari sa atin. So, I tell you, Chel, kung gusto ninyong mag-protest, ang i-protest ninyo, itong lockdown that kill our livelihood, our jobs, na nagsikil ng totoong human rights natin. Nagsikil sa human rights ng buong mundo. In America, protest na sila ngayon eh. Sa lockdown. Kaya lang, hinayjack yung protest, mga kababayan. Yung valid protest because of the racism na nangyari ngayon. Sa racism naman sila, hinayjack ngayon ng mga agents ng mga globalists sowing terror, chaos, mga kababayan. On the streets of America. Kita ninyo? Pero dito, nagpo-protest kayo dito sa terror bill, pero dito sa lockdown, wala kayong protest na ginagawa. Ang iprotest po ninyo na totoong sisikil sa atin itong creeping invasion na ginagawa ng mga globalist sa atin. And they will be pushing for the mandatory vaccine. Ang iprotest po ninyo yung ID 2020 ni Bill Gates, kung saan pag ikaw tinurukan, Chel, you can run but you cannot escape. The Trace Act that is about to be passed in all nations of the world, starting in the US. Nakakuha na doon sa
pending na in Congress. Yung Trace Act, yung House Bill 6666. Nililigaw ninyo yung mga tao sa mga issue. The pressing issue, you ignore. The real problem ng mga tao sa buong mundo, including this country, you ignore. And you become a participant pa nga. Pagkatapos, magrireklamo kayo dito because it is now passed on the third and final reading itong terror bill. Huwag kami. Pinagtatakpan lang ninyo ang mga napakahalagang mga issue dito sa ating lipunan, pinagtatakpan ninyo. Nagiging topic ninyo in the mainstream media. Pero yung mga totoong issue na dapat pag-usapan because it is affecting all of us, hindi kayo nagsasalita. Yung mga kaalyado ninyo, suporta pa nga. Dahil doon, kumbinsido yung ating Pangulo kasi it is supported by everybody by the majority in the Congress. Makita ninyo. Ganon tayo po binulag ng Diablo, mga kababayan. So that ends our discussion ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo. Yung mga reactions po ninyo, mamaya, babasahin natin po. Ito yung ating mga dealers, mga kababayan, all throughout the world. Hello, Madam Eileen. Ay, si Madam Eileen pala, nakalimutan ko. Yung gustong bumili ng bag, mga bags, imported bags, kuhan po ninyo, i-chat ninyo si Madam Eileen Rosales, si Jim Kaoli dyan sa Stockton. Kamusta po kayo, sir? Sana maayos na. Check namin mamaya po. Kung maayos na, balik na yung international flights. Pag okay na, wow. Makahinga-hinga naman po tayo ng maayos. Yan. Dali lang po. Tingnan natin yung mga reactions ninyo, mga kababayan. Nabasa natin ngayong umaga. Amboy Lingkod. Di tayo magtatagal kasi may kwampo kami. Amboy Lingkod, punyetang Bill Gates. Walang pinag-aralan pero napaikot niya lahat sa palad niya. Iba talaga. Kaya hindi na siguro kailangang mag-aral ang may pinag-aralan. Napaikutan, naging bobo. Sabi ko sa inyo. Pag you are a member of the, elite group, hindi man po kailangan ng edukasyon pag nandun ka. You have the access to wealth. You have the access to power. You can run the whole world. Hindi mo kailangan. Anyway, ito mga, si Facebook, hindi nakatapos. Pero yung mga pinapaikot nila, minamanipulate nila, mga kababayan, mga doctorate. kung anong mga pinag-aralan, abogado, doctorate, kung saan-saan mga sikat na mga universities, ay wala. Hindi nga nahalata. Hindi makalata. Yung mga leaders ng mundo, ilan lang yung nakalata. Si Trump, magaling si Trump, nakalata siya. Pero maingat pa rin siya. Gumalaw, mga kababayan. Pero nirecognize niya in the reveal niya. The deep state of America, nireveal niya. He's fighting with the deep state. Kita rin niya?
Eric Takasugi said, Dan, good morning. Thank you for the great good Lord for having a smart, clever man like you. Po, mana po sa inyo ang anak ninyo na gwapo at matalino. Raised very well. God bless po. Great God will bless your family. Maraming salamat po. Roger Gulay, Sir Dan, makikiusap tayo sa mahal na Pangulo na huwag niyang imandatory ang bakuna dito sa atin. Pray tayo na pakinggan na tayong mga Christians, umaasa pa rin ako dahil ako po ay mabuti ang puso ni PRRD. Kaya nga po, wala tayong tigil sa pagbo-broadcast ng ganon. Baka sakali, ang Pangulo ma-realize niya na hindi kailangan yung mandatory medicine. Bakit mo mandatory yung bakuna? The freedom of choice, mga kababayan. The freedom, free will. The freedom of choice is a gift. Not from any one of us. It is a gift from God. Galing po yon sa Diyos. Hindi mo dapat idinidikta ang mga bagay-bagay. Masama, mabuti, huwag mong idikta. Ipaliwanag mo lang. Dito itong mga taong ito, gustong idikta sa atin. Inaalis sa atin yung freedom of choice, the free will. Inaalis nila sa atin. Kaya nga po, ang tawag ko po dito sa emerging power, the last world dictator. Kasi nga po siya diktador, ididikta sa atin. Pinapractice na po yung pagdictate sa atin. Bawal lumabas, bawal lumabas. Walang quarantine, di ka pwedeng pumasok. Kinokondisyon po tayo, paunti-unti. Travel pass ka. Daming requirements. You see? Pag may sakit ka, suspected COVID, you are treated just like a criminal. Yung bahay mo, i-raid nila, papasukin ka sa bahay. You will be pulled out and you'll be isolated. And you cannot complain because ano po ang justification? You are putting at stake. You are a risk to the community. Kita ninyo kung paano binilog yung utak natin? And people will report to the authorities. Wala kang magagawa. I-report ka talaga. Yung ang kapitan ni, lagi kong nakikita sa post niya, nananawagan sa mga residente, Kapitan ni Bernie, laging may post, kaklase ko yon sa college. Laging may post, hindi ko siya sinisisi kasi yung pakadoktrina sa kanya, ganun eh. Nananawagan sa mga residente, pag may nakita niya kayo, may alam kayong bagong dating, i-report agad. O, kita ninyo? Ganon tayo mindset. Sabi ko sa inyo mga kababayan, because that is the dictate of the emerging world dictator. He will dictate His will. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, there is only one way to escape. Ang escape route po, papuntang langit. Pag hindi ka nakasama sa pagtakas papuntang langit, you will be enslaved. You become a slave by this world dictator. Magiging kang isang alipin niya. And you will work. You will, hindi work. You will become like a robot. Wala ka.
Pag sinabi niyang hindi pwede, hindi pwede. Di ka kakain ngayon kasi matigas ang ulo mo. Hindi ka kakain. Naka-offline ka. Alam ba ninyo na ganun tayo kinondisyon yung isip natin? Kaya nga po alisin nila yung pera. And we are conditioned na pag ikaw online, may offline. Kaya nga po tayo, pinopost tayo na lahat online. Yung pag-aaral natin, pag-aaral ng mga bata online, para kontrolado nila lahat. Pag sinabi nilang, hindi ka ayon sa amin, offline, cut! Cut ka kaagad. Walang maraming usapan, cut. Yung access niya sa bangko, cut mo, pak! Wala na, gutom ka. Magreklamo ka? Ano niya magagawa namin? Cut. The only escape, mga kababayan, Jesus Christ. Sabi ko sa inyo, you have to learn the ABC of salvation. Admit that you are a sinner. Believe that Christ died for you. Call upon His name. For everyone who calls His name will be saved. At manalangin po kayo ng taimtim sa Kanya. Tawagan ninyo po siya na kayo'y Kanyang patawarin at iligtas ang inyong kaluluwa. So that makasama po kayo sa rapture of the church. Papuntang langit lang po ang escape route. Wala. Dito sa mundo, walang ligtas dito sa mundo. Sinasabi ko po sa inyo. Kung mayroon mang kaligtasan na masusumpungan kayo, kamatayan yung kapalit po. Yun kung kaya ninyong ganon. Stevio, sa totoo lang po, mga invention natin, ang makasurvive, makaunlad ng bansa. Tingnan niyo po ang Japan. South Korea, umunlad sila sa invention. Dami nilang factory, gobyerno nag-invest para kumita sa e-market nila. Nanay yan, kawawa naman ang mga taong di pa kilala, nakakakilala kay Jesus Christ. Kaya nga po pinapakilala natin. Roger Golay, Sir Dan, makikiusap tayo sa mahal na Pangulo. Ay, nabasa ko na to. Ida Nunes, good job po sa inyo, sir. Matapang kayo magsalita sa mga isyu na importante. Lagi po akong nanonood sa inyo, sa video ninyo. Kayo lagi ang pinapanood ko. Kasi nga po, tinitingnan ko yung mga discussion sa mainstream media. Hindi ba po ganito yung discussion? Sumasama lang sila sa flow. Sa current ng, sa daloy ng ilog. Sumasama lang sila. Ganun. Then, pinipresent nila yung mga problema na ang solusyon na mga kababayan, palliative solution. Release ka niyang ganito. Yung cause ng problema, hindi man nila ina-address. Ang cause po ng problema natin, COVID lockdown. Yan po ang cause. The chaos in Metro Manila, na walang masakyan, yung gutom, yung pagkawala ng trabaho. Ang cause yan po, COVID lockdown. Kung ang problema COVID lockdown, alisin mo yung COVID lockdown. Pag inalis mo yung COVID lockdown, wala lahat ng problema. You allocate a budget. Nagproblema ko kung saan kukuha. Pwede naman hindi ka mag-allocate. Just end the lockdown. Balik trabaho. O bakit bibigyan mo pa ng assistance yung mga tao? May hanap buhay na. Binawal ninyo kasi maghanap buhay. Pinirwisyo ninyo mismo. It is because of the COVID lockdown dictated ng globalist cabal. Resist
the dictate of the globalist cabal. Look for our solution. May nag-offer ng solusyon, ayaw ninyo. Wala man kayong ginanap na solusyon. Bilang kayo ng bilang. Bilang dito, bilang doon. Hanggang bilang lang kayo. Habang sige ang bilang ninyo, bilang, ganito na niya, 20,000 na, infected. Recoveries, ganito. Lalong naintakutan yung tao, ayaw nang lumabas, di na mag-shopping, patay yung negosyo. So, kailangan ninyong mag-subsidize. Kasi patay ang negosyo. Ang cost kasi ng bankruptcy nila, kayo. COVID. Di ba? Yung anyang mga nagkasakit, di gamutin mo. Gamutin ninyo yung may sakit. Huwag ninyong pagbawalan yung walang sakit na di magtrabaho. Abnormal kasi kayo mag-isip. Kasi ang nag-dictate sa inyo, mga abnormal. Kita ninyo? Itong mga taong ito, the globalist cabal, these are abnormal people. Ang thinking po nila, hindi maayos tulad ng ating thinking. Kaya nga, ang gusto nilang ipasunod sa atin, after this lockdowns na sinasabi, quarantine, new normal, hindi na nila tayo ibabalik sa normal. Gagawin tayong parang mga hayop. Yun ang treatment nila sa atin. Sasabihin nila, ang bilang ninyo na mga tao, galit sila sa atin kasi hindi po tao sila. We are wrestling against powers, principalities, dominions in higher places. Ibig sabihin, ang kalaban po natin dito, si Satanas. Itong mga globalist na to, these are minions of Satan. Kaya nga po sila mag-isip, hindi sa ikabubuti natin, for our destruction. Naintindihan po ninyo? Akala ninyo, gusto nila tayong iligtas with the stay home, save lives? Hindi po. Stay home, slave our lives. Yun po ang totoo niyan. They want to reduce our population. They're anti-humanity. Because they're not humans. They are non-human entity. Hindi po sila tao. We're at war with non-human entity. Maniwala kayo sa hindi. Kaya galit sila sa atin. Ang ginagawa nila, pinag-aaway-away tayo. We have to unite people of the world. Tingnan ninyo sa Amerika ang ginagawa nila. Una yung COVID. Ngayon, tingnan ninyo. Nag-aaway-away. Racism. In-infiltrate yung rally, pinagsusunog yung mga para lalong magalit yung mga tao. They're now destroying the country. Because that is really their game plan. Order of chaos. Order from chaos. Their target is to reduce our population to only 500 million. So they will be killing around 6.5 billion people all throughout the world. With all these lockdowns and itong protocols nila, pag nag-collapse ang mga bansa, daming magugutom, magpapatayan yung mga tao. There will be riots. That is the natural consequence that will come. Tandaan ninyo yung sinabi ko ngayon. Kaya nga po mainit ang ulo sa Amerika. Bakit po? O sila mismo nagsabi. Stress na po sila sa lockdown. Na-stress. Inaaway nila yung gobyerno. Yung gobyerno nila, inaaway. Kasi stress na sila sa lockdown.
kinulong sila sa mga sariling bahay. Comes daw the, tawag doon, panic buying. Punta ka sa, nakita ninyo yung nangyari sa amin dito at saka yung dyan sa Amerika. Hihinga lang ng sariwang hangin sa dagat, bawal. Kami pinauwi. Tapos, dyan sa Amerika, binitbit ng mga pulis. Imagine that. Pero ngayon, tingnan ninyo ang balita dito. BBC World, Coronavirus, Barcelona Beach Trip for recovering patients. Yung mga na-COVID sa Spain, mga kababayan sa Barcelona, dinadala ngayon sa mga beach resorts para mainitan at makahinga ng fresh air para mapabilis yung recovery. Kita ninyo. Botit nagising yung Barcelona, nagising yung Spain. Dati total lockdown sila. That is why wala po tayong tigil, paulit-ulit, parang sirang plaka, sa ating advocacy. Kasi nga po, pag tayo'y sumurrender, ibig sabihin nun, sinusuko na natin yung ating karapatang mabuhay. You have to continue fighting for the truth. And we are winning. Tingnan ninyo. Di na-realize nila, mali pala, na isama sa protocol, ibawal ang pagpunta sa beach at magpaaraw. Baliktad po ang protocol kasi, hindi para maligtas tayo sa kamatayan, kundi para tayo mamatay. Ang protocol. Tingnan ninyo yung mga nagmask. Namatay dahil po na poison. Paulit-ulit na pagsinghot ng carbon dioxide na dapat i-exhale. Kung hindi tayo lumaban dito, di sana nagdesisyon yung mayor namin, buksan yung boulevard, yung park. Dahil nakilaban tayo, na-realize ng mayor namin dito, tama nga si Mr. Maravillas, ayaw na ng anak ko lumabas. Kita ninyo? Ayun, Barcelona. Spanish coronavirus patients are taking trips to the seaside as part of the recovery from the illness. O, kita ninyo. Medical teams at the Hospital del Mar in Barcelona have been photographed wheeling people to the beach as part of the program designed to humanize intensive care units. Tapos, doon sa Israel, mga kababayan, sabi rito sa balita kahapon, after reopening schools, Israel orders them to shut if COVID-19 cases are discovered. Kasi, mga kababayan, sabi ko sa inyo, this is part kasi ng script nila. Pag naniwala ka sa script nila, tapos ka. Yun ang panluloko nila. Pag nagdesisyon yung gobyerno, yung pamahalaan nila, na opinaan niya, papalabas sila ng propaganda, dumaramihan niya yung infected. Sabi ko sa inyo, stop listening to lies. Mahal na Pangulo po, tigilan na po natin ang paniniwala sa kasinungalingan nila. Sinasabotahe po nila yung mga efforts natin. Yung efforts ninyo to curb, to flatten the curve. And because of the lockdown, the economy
is the one being flattened. It is the economy that is flattened. Hindi man po yung virus, kasi yung virus po, inimbento lang nila, pati yung bilang, dinodoktor nila yung bilang. It is padded. Kita ninyo? Kaya itong si Congressman Romualdez, arise to protect Pinoys and help Duterte kickstart economy, fight COVID-19. In your dreams po, Congressman Romualdez, it is in your dream na makaka-recover yung economy natin. Ubusin pa ninyo yung kwarta, yung pondo ng ating gobyerno, plus yung umutang na kayo. Hindi po makaka-recover ang economy natin hanggang hindi kayo tumigil sa lockdown. Hanggang di ninyo pinaintulutan ng mga tao na maghanap buhay. Imagine, you just consume without production. How will you collect taxes kung yung kinokoleksyonan mo, bankrupt na? Ano pa yung ibenta mo? Kumpiskain mo yung mall. Amin na yan kasi hindi kayo nagbabayad. O iyon na, anin mo yan. Sige nga, ikaw yung mag-operate ng mall? Yung gobyerno mag-operate ng mall? Pagkatapos, how will you operate the mall? At maging normal, lockdown nga. O di, sarado lang yung mall. Walang operation kasi ang policy mo, lockdown. Ikaw nga ang may-ari ng mall, kinumpis ka mo. Pero ang policy mo, lockdown, di, paano yun operate? Para maka-generate ka ng pondo. Parang yung eroplano, PAL, o di, kumpiskay natin, di makabayad. Pero nang kinumpiska mo yung PAL, kasi hindi nakabayad, yung Cebu Pacific, kumpiskay natin. Pag-ari na ng gobyerno kasi hindi makabayad ng boys. Hindi mo man pinalilipad kasi lockdown. Mabubulok lang yung mga assets na yan. Gutom yung mga tao. Then, you subsidize. 110 million Filipinos isa-subsidize mo. Saan ka kukuha ng subsidy? Ngayon pa nga lang, 8.6 trillion na yung pagkakautang natin. O di sa World Bank niya. O sige, utang ka sa World Bank. Sabi ng World Bank, o sinisingil ko na kayo ng unang inutang ninyo. Magkano yon? Kalahati, bayaran mo na ninyo kalahati. With Tobo, o ganito yung Tobo, ko-collection mo na kami 8.6 billion, collection mo na kami, trillion, collection mo na kami ng 5 trillion pesos. O saan mo kukunin yung 5 trillion ng revenue collection mo? 2.2? Hindi na sisweldo yung mga empleyado ng gobyerno, pambayad na lang sa utang. Kasi yung budget, 4.2 trillion. 2020 national budget. Collection, 2.2. Utang, sinisingit ng World Bank, 5 trillion. Suicide na lang. Magiging pag-ari ng World Bank yung Pilipinas pag nangyari yun. Kumpiskahin na namin ang Maharlika. Amin na ang Pilipinas. Sabi ko sa inyo, ay, nagbabasa pala tayo ng mga reactions, Nakalimot ako. Babasa pala ako ng mga reactions ninyo, Tess Balboria, Sir Dan, bakit po timing lang po siya ngayon? Sana pagbalik po, bumalik yung dating siya.
Yun nga po, bumait bigla yung ating Pangulo. Yung bagsik ng kanyang pananalita na wala, na-miss ng mga tao, biglang umamo yung ating Pangulo. Edwin Claveria, dito sa trabaho, lahat nagmamas. Sinabi ko sa mga katrabaho ko, unti-unti tayong pinapatay, imbes na oxygen, hinihinga natin carbon dioxide. Lagi ini-inhale namin. Ang gawa ko, nilalabas ko ito, ilong ko. Gano'n lang po. Kasi pag hindi ka naman magmas, huling ka ng pulis, yung pulis, di man yun makikinig sa'yo. Ang pulis, yung mga authorities, kung anong instruction sa kanila, yon gagawin. You'll just be arrested. Sa mall naman, yung gwardiya, palalabasin ka. Susunod ka na lang. Yun ang ginagawa namin ni Mrs. Ginaganon-ganon namin. Pag walang nakatingin. Kasi, nakakapanikip ng dibdib. Lagi. Di tayo makahinga. Apula Kaiser Dan, sabi ng ating Pangulo, lahat tayo sundalo laban sa COVID-19. Dapat magdesisyon na siya kasi nagkakandamatay na mga sundalo niya. Huwag na maghintay sa tulong ng ibang bansa o WHO. Lahat nga tayo sundalo. Siya yung commander-in-chief natin. So, kailangan siya yung magdesisyon kung ano yung ating gagawin. For our good. Hindi for the bad of this country. Yan na naging direksyon natin. Commander-in-chief siya. Papunta tayo sa kamatayan. Suicide. So, paano yon? Pag hindi ka naman sumunod, defection yon. Kung sa military, you'll be tried for treason. Di ba? Jaime Hanyola, thanks po paulit-ulit kong pinapanood, sir. We need progress from time to time to save us all. Yun na nga po. Josephine Pacheco, masarap kang panoorin, Sir Dan. Marami kaming nalalaman kaysa sa mga walang kwentang balita ng mainstream media. At marami rin akong nalalaman tungkol sa salita ng Diyos. Yun ang kulang po sa mainstream. Di man po nila naintindihan itong topic na to kung ano yung nasa likod. Sa kanila, kung ano lang yung finid sa kanila, yun na yun. Or possibly, some of them, aware din, hindi makapagsalita because under instruction sila ng may-ari. Ganun yan po. Amboy Lingkod. Nabasa ko na to. Rose Garden, tama ka, Sir Dan. Kami dito sa Germany, everyday kaming lumalabas papuntang work namin. Wala namang problem, basta may face mask ka. Carlo Lasala Donato, naalala ko si Pacquiao nang nagpanukala ng new normal na yan. Tingin ko ginamit na din talaga ng globalist si Pacquiao to feed that to our people. I'm sure lahat sa government natin nilamo na ng mga globalist. Totoo po, nilamo na siya. Nilamo na ng sistema. Olivia Santillan, Revelation 12:9, Satan is misleading the whole world. Verse 12, because he has a short period of time. Kaya intense yung pagmimislead niya. At ang mga globalist, ginagamit ni Satanas. Kori ka po dyan. Pinoy ako, walang trabaho, naipon yung bills ng Meralco, PLDT at Kondo. Diyos ng 3 buwan siguro. Yun na nga po. Imagine that. Yung bills natin po, hindi tumitigil. PLDT. Di man magugusto na nagagamit tayo ng internet. Hindi sila mangunguleksyon. Gagamit tayo ng kuryente. Libre kasi lockdown. Di ba? Di man yun magugusto. Yung tubig, ganun din. At lalo na yung mga bituka natin,
Hindi man po tumitigil na mag-grind, giling ng pagkain. Consume tayo ng consume. Pagkatapos, biglang pinatigil tayo sa pagtrabaho. O, paano kanyan? Yung negosyo mo, hindi maka-operate. Sabi ko sa iyo, ginagago tayo eh. Sol Aplaon, Mr. Maravillas, kailangan ng WHO with the Global Pharma and Bill Gates should be investigated for committing a crime against humanity. US President Trump should take the lead on the issue. Yung isang member ng parliament ng Italy, may resolution na sila. Iwan ko kung ano mangyari doon. Sac Fair, sana maliwanagan na si Pangulo at mga kababayang Pilipinong Shemites, laban lang. Edna Jacinto, Sir Dan, bakit ganyan dyan sa Pinas masyado kaigpit dito sa Abu Dhabi, allowed mag-walking sa dagat, open din lahat? Yun na nga po. Anyway. Maraming salamat po mga kababayan. This is your host Dante Maravilla sa Bullseye. Bye-bye po. Hindi nag 3,000.